A day in my life as a superwoman and a cafe owner. Simula nang dumating ako sa Pinas, lagi akong gumigising ng maaga para maihatid ang anak ko sa school niya. At dahil nga ako ay seafarer, nagbabawi ako sa anak ko na laging hindi ko kasama. At nang makabalik naman ako sa bahay, nagluto ako ng breakfast namin. Kasi in a few hours, aalis na naman kami para pumunta sa shop. Well, kailangan ko pa rin naman hintayin si Ishi hanggang sa matapos ang class niya. Kasi nga pala nagpapunta ako ng mga trabahador para magkaroon kami ng general cleaning habang inaayos ang aming kitchen. Kasama nga rin pala namin ang London baby boy namin para pumunta sa shop. So this year nga, finally na kumpleto ang aking pamilya. Kabababa ko lang ng barko, galing sila sa London at umuwi din ang aking father galing China. So dahil nga meron na kaming sanitation permit, kailangan na namin i-maintain ang cleanliness sa aming kitchen. Pinasimentohan ko yung side na yan para hindi na sila nagpuputek sa kitchen. At nagpa-flooring na rin ako para laging mukhang malinis, 'di ba? So kinuha ko na rin yung chance na makapag-repaint ng aming tables and chairs habang inaayos ang aming kitchen. Sobrang dami na rin kasi talagang dapat linisin. So ayan, full force kami, yung dalawa kong tao, yung mga manggagawa at ang buong pamilya. Hindi pa nga rin talaga nakaka-move on ang katawan ko sa pagod dahil nga kabababa ko lang ng barko. Pero this time, pinili ko na pagsabay-sabayin ang lahat ng mga kailangan ayusin. So yun nga, inis-is ko lahat ng mga table and chairs na yan para mapintahan na panibagong barnis. At yung ibang mga kapatid ko naman ay andun, busy-busy sa paghuhugas ng lahat ng mga cutleries, plates, and mga kaldero. Bago nga pala namin ginawa tong Upland General Cleaning plus Flooring, ay close na kami Sunday pa lang. Dahil nga, nagtayo kami ng coffee booth doon sa binyag ng aking pamangkin. At para na rin makapag-bonding ang buong pamilya na walang iniisip na cafe operations. At dahil nga sarado kami ng Sunday, sinalo ng kabilang restaurant ang ibang customers namin. Sabi nga pala ng owner, nag-busy sila from morning to evening. Pasensya na po. At dahil nga sobra-sobra ang pagod ng aking pamilya, ayan, inaya ko na muna sila mag-dinner sa ramen house. Alam nyo ba guys, ito talaga yung comfort food ko. Ang weird pero totoo naghahanap ako ng ramen sa Italia. At dahil nga wala akong makitang Japanese restaurant kahit saan ako pumunta, lagi ako nagluluto sa kabina ko. Well, achieve ko naman at lagi ko nagagawa yung lasa na gusto ko. But finally na nasa Pinas na ako, ayan, makakain ko na mga pagkain na gusto kong kainin. Buti na lang talaga marunong ako magluto kasi kung hindi, kawawa ako sa barko. Salamat talaga sa mga kaibigan ko na source ng karne, ng shrimp, at kung ano pa man ang kailangan kong ricado sa aking lulutuin sa barko. So ito na nga, ini-enjoy na namin ang pagkain ng ramen. Ang sarap talaga kumain pagkasama ang pamilya, 'di ba? Bye!